decide na po tayo na magtayo po ng isang one-stop shop. Nandun na po yung mga investigador, nandun na po yung SEC, yung Securities and Exchange Commission, yung mga investigador po nila. Ganon din po yung iba't ibang agency na kasama natin dito like the DOJ. Kasi hi mga ka-interview! Magandang araw na naman sa inyong lahat. So again, ako na naman si Yana at napag-usapan nga ang isang napakahalagang issue. So ito nga yung lumalaganap na pang-aabuso na naman ng iba't ibang mga online lending apps, yung mga collector nga nila dito sa Pilipinas. Marami na raw kasing nagreklamo tungkol sa mga lending apps na hindi lang nagpapautang pero gumagamit pa nga ng mga panlilin lang gaya ng bogus sims, yung mga harassments, yung mga intimidations, pati na rin public shaming. So decide na po tayo na magtayo po ng isang one-stop shop kung saan po ay entertainin po natin yung mga complainants po. Entertainin po natin yung kanilang mga problema. Nandun na po yung mga investigador, nandun na po yung SEC, yung Securities and Exchange Commission, yung mga investigador po nila. Ganon din po yung iba't ibang agency na kasama natin dito like the DOJ. Kasi yun ang common problem nila, no? Sir Lord, na sila po, pag nagre-reklamo, ay gumagastos pa at pumupunta po, tinuturo pa kung saan-saan para ma-process yung kanila pong reklamo. So, ang ginawa po natin, lahat ng kailangan nila, ilagay na lang po namin sa isang building para po doon na lang po sila. At kung sila po ay namumblema sa kanilang pamasahe, tinutulungan din po namin sila, pati po yung kung sila po ay aabuti ng gabi, sa kanila pong pagrereklamo, kahit paano mabibigyan po natin sila ng mga pagkain at pangangailangan during that time na sila ay nagpapail ng kanilang reklamo. So, sir, kamusta na po yung crackdown po ninyo doon sa mga, sabihin natin, mga mapang-abuso na mga kumpanya? At sinabi niyo po noon na kayo po ay magka-come up ng isang listahan po ng mga bogus po ng mga online loan apps. Pati na po yung may mga, sabihin natin, mga derogatory records po sa SEC. Opo, tama po yan sa Sir Lord. No? Meron po tayong gagawin ganyan. At siguro in a few weeks, makakakita po kayo ng mga action po na ginagawa ng ito mga nagsama-sama pong mga ahensya para pumasok po itong problema na to. Ito, mga in the next succeeding days or weeks, may makikita po kayo mga action na gagawin namin. Yusek, balikan ko lang yung one-stop shop. Doon po sa mga gustong pumunta, again, pwede pong yung pamasahe will be covered. May pagkain din po. Kasama din po, what will happen po kaya doon sa mga iba po kasi nagko-complaint, ang kasabay po ng reklamo nila ay yung harassment na ginagawa sa kanila. What would be done po doon sa mga nangaharas po sa kanila? Ito po, Ma'am Denise, ina-account po natin yung mga lending apps, yung mga online lending apps na gumagawa niyan. May mga complainants na po tayo niyan. May mga pangalan na po tayo ng mga kumpanya na gumagawa niyan at meron na rin po tayong koordinasyon na ginawa sa SEC para malaman po natin kung sino yung mga may-ari ng kumpanya na yan. So, in a few days siguro, expose na po natin kung sino-sino yung mga yan at papailan po natin ang kaso yung mga kumpanya at yung mga tao na involved po sa ganyang harassment. Sabi niyo po, sige, go. Hindi kasi, again, kahapon din po yung announcement nga ng somebody took their own life. Marami din po bang documentation ng ganito, Yusek, yung mga ganyang kaso na umaabot po sa suicide? Meron po, hindi lang po yan yung first na nangyari yung ganyan pong suicide case. But yun nga ho, ang nakakalungkot dito, alam nyo, yung iba hindi talaga nagre-reklamo dahil sa kahihiyan na rin. Ayaw na nilang lumaki yung problema. So, yung iba napipilitan talaga kahit sobra-sobra yung interest na pinatong dun sa kanilang inutang. Talagang napipilitan silang gumawa ng paraan para bayaran. Wag lang po silang ipahiya. So, yun nga yung nakakalungkot dito. Masyado na hong pinasok ng sindikato itong online lending na ito. At ito ay ginagawa na parang mafia style na ho. O criminal gang style ng paniningil yung ginagawa po nila. Opo. Okay, pero sir, para may quote-unquote, konting balanse lang po. Paano naman po doon sa punto de vista nung nagpapautang? Halimbawa, kung ayaw talaga magbayad, ang sabi nila ang Pinoy daw usually tumutugon lamang sa dalawang bagay, no? Kung hindi sa physical na sakit, physical na pananakit ay sa pamamahiya.
Okay. So maliban po doon sa mga posts online na sabihin natin, yun na yung mga shame campaign, yung mga shame na nanghihiya talaga doon sa tao. Ano pa pong uri ng harassment ang mga our debtors subjected to? Unang-una ho yung lalo ngayon, Sir Lord, meron ng AI. Magaling na sila mag-edit ng mga pictures kasi ang unang hinihingi nila bago po nila aprobahan yung iyong utang is iso-surrender mo yung iyong mga contacts, yung mga Facebook accounts mo, so-surrender mo yan. So, yan po yung ginagawa nilang leverage. So, yung sinasabi mo po, Sir Lord, na talagang tumutugon pag may pananakit, may pananakot. Ito, yung sa shame campaign nila, talagang doon ka bibigay dahil imagine, yung ibang inimbestigahan natin, ipinost yung anak nila, sasabihin, ang ganda pala ng anak mo. Uy! Siguro masarap ka marip yan, o kaya ang ganda pala ng bahay mo, na siguro mas magandang ipatokhang yung mga tao dyan. Ganun ho yung mga pananakot nilang ginagawa. Using yung mga nakuha sa yung informasyon na sinurrender mo para po ikaw ay aprobahan yung utang mo. Medyo okay. So, sir, paano naman kunyari yung sa viewers, anong mekanismo po para ma-check ba yung complaints? Halimbawa, parang ayaw naman natin encourage yung hindi pagbabayad po ng utang. Alam natin, marami pong Pinoy na ganun po, sir. Apo, hindi po natin, Sir Lord, ini-encourage sila na huwag magbayad ng utang kasi lalo kung umutang sila sa mga legit na mga pautangan, hindi naman ho lahat yan talagang mga illegal, dapat bago sila mangutang para di naman ho sila malubog sa problema, check muna po nila kung legit po yung inuutangan nila. They can check that through verification po sa SEC. Paglabas po ng mga nasa listahan namin, yung mga bogus, tsaka po yung mga may problemang online lending, siguro pwede po rin nilang i-check sa bangko kung okay po yung nagpapautang na ito, kung ito po ay legit din yung utangan nila. Marami pong paraan para ma-check. Ang problema lang talaga dito, Sir Lord, siyempre, di natin masisisi yung mga nangungutang, kaya nga po nangungutang yan dahil may problema. So pag nakakita sila sa tingin nila ito yung magiging solusyon, nagiging problema pa, Sir Lord. Kaya dapat ingat po talaga at dapat mapanuri sila dun sa mga utangan nila. Tanong po si Denise, sir. Yusek, usually po ba yung mga nagme-message o nagbibigay ng mga threats katulad po nung panggagahasa at yung patok? Ano ba talaga ang nangyari? Ano ang dapat nating alam? Ano ang dapat nating malaman para makaiwas? At ano ang ginagawa ng gobyerno natin para protektahan nga ang taong bayan o yung mga borrowers? So una nga, ano bang ibig sabihin ng abusive online lending apps or OLAs? Mga lending apps ito na nag-ooperate online, kadalasan hindi rin lisensyado sa SEC or iba pang regulatory bodies. Nagpapahiram ng pera pero yung interest, yung fees, penalties, at yung iba pa ay sobra-sobra o hindi malinaw sa borrowers yung mga charges nila. At ang pinaka-problema dito, kapag hindi nakapagbayad si borrower o maaaring due date niya, may harassment agad, pananakot, pagpapadala ng mga text or messages nga, pati yung paglabas nga ng personal information ni borrowers, yung contacts sa social media at sa galleries, at minsan nga ginagamit bilang leverage ito para takutin ang mga borrowers. Ayon nga kasi sa PAOK, ginagamit daw ng ilang lending apps ang mga bogus sims nga para gumawa ng mga peking numero, panggap na iba sila para mahirapan matrace o para ma-intimidate scare ang mga borrowers. Ang halimbawa na lang nito ay nagpapadala sila nga ng message galing sa isang number na hindi mo kilala, pero sasabihin nilang sila yung app o may utang ka, kaya baka may taong mangharas sa'yo gamit ang identification mo. At hindi lang yan mga ka-instreview ha, ang daming mga reklamo. Kaya nga mahigit 13,000 na complaints agad mula sa sobrang harassment nga ng mga collectors. So naglagay ng pressure hindi lang sa borrower, kundi pati sa pamilya ni borrower, maging sa kanyang kaibigan, mga kakilala, at mga katrabaho. Bakit nga ba maraming tao ang napapahiram sa mga app na to? Kahit alam nating or kahit alam mong may risk. So una kasi napakadali nga nilang ma-access, hindi mo kailangan pumunta sa opisina, madalang ang requirements kasi isang valid government ID lang ha, minutes lang makuha mo agad ang pera, bagay na maganda sa mga urgent na pangangailangan. Ang pangalawa,
ay maraming tao ang naghahanap ng pera agad para pambayad sa bills, sa kuryente nga, maging sa tubig, pagkain, pamasahe, kasi nga kulang ang savings o minsan walang ibang mapagkukunan talaga. Kaya kahit alam nilang may panganib, pa rin talaga sila humahawak. At syempre nga, kulang ang kanilang kaalaman. Hindi na kasi lahat ay alam kung paano tignan kung legit yung lending app. Minsan hindi alam na may mga bawal. Hindi lahat ng fees at interest ay legal or regulated. Ilang doon nakatingin ang gobyerno. Ito yung mga ginagawa nga. Ayon nga sa PAOK, sa Anti-Organized Crime Commission, kasama nga ang SEC, PNP, CIDZ, maging sa NTC, naglunsad nga sila ng campaign laban sa mga abusive lending apps. At good news po ito para sa ating mga borrowers. Meron nga itong one-stop shop na binuksan para sa mga biktima para makapag-report nga ng harassment, yung mga intimidations at violation ng privacy. Alin sa mga apps nga ang hindi rehistrado, yung mga illegal o hindi sumusunod sa patakaran, may mga app din na tinanggal o pinablock na. So dito nga ay binibigyang importansya ang publiko tungkol sa mga panganib at paano makakaalam kung legit ang lender. May isang reklamo nga na nag-loan ng 50,000 pero kahit nakuha yung pera, yung interest, late fees, penalties, lumobo ito hanggang 4 million. Isa pang kaso sa may isang lalaki na nagpakamatay dahil sa patuloy nga na pananakot at psychological pressure na ginawa ng isang lending apps. Mga nagsasabing hindi lang sila nakakatanggap ng restraint text, pero pati pamilya, kaibigan, may mga katrabaho nila na pinapadalhan ng mensahe, pinopost na sa social media, pinagpapublic shame. So ano ba ang pwedeng gawin para lalong maprotektahan nga ang mga tao, lalong-lalo nga yung mga borrowers na natatrap sa ganitong pautangan online? Maging stricto at mabilis na enforcement sana, i-block yung mga app na hindi rehistrado, kasuhan yung mga lalabag nga sa batas, mas malinaw na regulasyon nga para sa mga online lending apps at yung interest rate cap, klarong mga fees, yung batas laban sa pananakot o panghihiya. Sa panahon ngayon kasi, digital na ang mundo. Pero hindi ibig sabihin na dapat mawalan tayo ng proteksyon at dignity. Importante na marunong tayo mga ka-interview, maging mapanuri, at huwag hayaang maging biktima ng panlililang. Kaya kung kayo o may kakilala kayo na naka-experience nito, huwag kayong mahiya na magsumbong. Maraming salamat mga ka-interview sa pagsusubaybay. Dapat lagi tayong maging alerto sa mga online lending apps. Lagi nating tandaan, karapatan nating protektahan ang ating sarili. Again, ako nga si Yana at hanggang sa muli dito sa ating Utang Serye. Bye!